Ang mga Pilipino, dapat nilang parating iniisip ang tundo. Hindi ko alam kung natakot kay Lakandula o hindi. No? Basta ang iba ang handling kay Lakandula. Ito lang ha, yung apelidong Dulay, nasa 5,000 kami. 5,000. Individual ha. Individual. Siyempre may pamilya pa yun. Good afternoon mga batang tundo kung nasaan man po kayo. Nandito tayo ngayon sa bahay ni Sir Toti Sofronio Toti Dula. Siya po ang patriarch ng House of Dula. Malalaman natin ngayon kung ano yung istorya ng sinaunang tundo bago pa man maging dumating yung mga Kastila. Alright? Sige. Sir Toti, magandang hapon po. Ryan Magandang hapon, Angeles po Ryan. ng Lenin Tondo. Yan. Nagkita na po tayo dati sa video. Di ba? Kay Sandra Aguinaldo. Oo, kay Sandra Aguinaldo sa Kaharian ng Tondo. So, kung makikinig kayo, panoorin niyo yung episode ng Kaharian ng Tondo. Nando kami dalawa doon, hindi kami nagkita. This is our first time na mag-meet and pare-parehas ang puso namin pagdating sa Tondo. Historical noon at saka yung ngayon. So, Sir Toti, tell me something about po yung yung pamilya po ninyo. Dito sa ang pamilya namin, ang Dulay nanggaling sa Tondo. Ang Dulay. Ngayon, ang mga Dulay pumunta sa naghiwa-hiwalay sa ibang lugar, no? Kasi may mga persecution ng panahon ng Kastila. Ang isang branch ng Dulay napunta sa Samar, ang isang branch ng Dulay napunta sa Aringay na yun. Tapos kami naman dito sa Marikina. Bali, after that, nagkahiwa-hiwalay na kung saan-saan. Pero tinutuloy pa rin namin na ang Tondo, ang homeland namin. Gano'ng kalaki po yung pamilya nung panahon na yun? So before Kastila to, pre-colonial to? Hindi, mula kasi nung panahon ng mga Kastila, dati si Lakandula, parang alyansa, parang may peace alliance sa mga Kastila. Hindi siya binomba na katulad ng ginawa kay Suliman. Hindi ko alam kung natakot kay Lakandula o hindi. No? Basta ang iba ang handling kay Lakandula. Parang nagkaroon sila ng peace alliance. So yung first time po nag-meet yung Kastila, pati si Lakandula, kailan po ito? Anong mga panahon? Nung unang dating ng mga Kastila, galing Cebu, tapos inatake nilang Manila. Ang lumaban, si Suliman at si Ramatanda. Tapos ang ginawa nila Suliman sa Ramatanda, sabi ni Professor Kimwell, no? Nag-consolidate sila sa Tondo. Nung nag-consolidate sa Tondo, hindi na umatake ang Kastila. Ang ginawa ng Kastila, parang peace treaty na. Okay. Peace treaty na ang handling. So gusto ko pa malaman, sino po si Lakandula o yung kaharian niya dati nung wala pa yung mga Kastila? Ano po nangyayari ko yan? Ang tawag kay Lakandula, ang tunay na pangalan niya, Lakan Bunao Dula. Bunao. O, Bunao Dula. Ang pangalan niya talaga, Bunao Dula. Oh, yung Lakan, that's the title. Ang ibig sabihin ng Lakan is Paramount Ruler. According kay Henry Scott. Paramount Ruler. Tapos sinikwakin din, Lakan na ang tawag. So, Lakan Bunao Dula. Ibig sabihin ng Lakan, siya ang parang Paramount Ruler ng iba't ibang datu sa nearby, no? So, may Lakan, may Datu. May datu. Magkaiba pa po yun. Ang Lakan, yun yung Paramount Ruler. Yun ang parang head ng mga datu. Datu is, ano po siya dati? Ang datu is parang chieftain siya Chieftain. ng mga bayan-bayan. Kasi ang coverage ng Lakan is malayo, hanggang malapit na sa Ilocos region. Tas, Malawak. tas Bicol, Oo. tas Palawan. Oo. Ang So, konti lang po yung Lakan nung panahon na yun. halos ang Tondo lang may Lakan. Tondo lang. Oo, may Lakan. Kasi sa Mindanao, ang ginagamit na Sultan. Sultan naman. Sa ibang lugar naman, hari. Sa ibang bansa. Kaya Tondo lang ang gumagamit ng Lakan. Kaya unique to sa Tondo. Unique sa Tondo to. Very unique. Oo. Pero maraming Lakan, yung mga ninuno ni Lakandula. Lakan Timamanuko. Tapos yung iba hindi naging Lakan. Tapos naulit na naman kay several times naulit kay Lakandula. Lakan Bunao Dula. Lakan Bunao Dula. Okay. So, how easy? Paano po siya nakilala ng mga tao? Ano po siya bilang leader? Ano siya? Bali, may nabasa ako na parang siya mabait na leader. Tapos, parang may pagkaano pa rin siya May related sa religion, babay lang something.
Hindi naman Katoliko ang sinalakandula ng una. Muslim sila eh, no? Hindi rin. Hindi? Animist. Ano po ibig sabihin? Ano siya, yung spirit ang pinagdadasalan nila. So, yung Raha, ano po difference nila kan sa Raha? Kung si Ra Sulaiman, Raha, Sila, Lakan, hindi, ang Lakan kasi is paramount ruler ang leader. Paramount, ibig sabihin, siya ang overall. Ang Raha, Ang Ra, parang dato din na mas mataas ang konti sa dato. Si Ra Sulaiman. Magkakapatid si Ra Sulaiman, si Lakandula, at si Ra talaga? Maganda. Oo, magkakapatid yan. Kailan si Lakandula ang ginawang Lakan. Naalala ko yung tatlo na yan. Nakikita ko yan, yung tatlong pangalan na yan, dun sa kali dyan sa Ilaya, sa Divisoria. Malapit sa simbahan. Dun nakapangalan yung yan si Ramatanda, Ra Sulaiman. Tapos si Ra Sulaiman may statwa sa Malate Church. Sa Malate diba? Church. Lakandula, pangalan ng eskwela natin yan, pangalan ng kalye natin yan, di ba? Doon mismo sa may simbahan siya. Simbahan, di ba? Alright. Ayun po. So, ano po istorya naman po nung na-meet na nila si mga Kastila? Mga Kastila, no? Si Miguel Lopez de Legazpi. Miguel Lopez na. So, ang ginawa ng Miguel Lopez de Legazpi, from Cebu, inatake nila Manila, no? Nakupo nga nila sa Intramuros yan. Ang Tondo nasa kabilang ilog eh. Ang inatake na sa Intramuros, nakupo nila. Tapos, consolidate sila Ramatanda at saka si Ra Sulaiman sa Tondo. After that, peace treaty na. Peace treaty. Nung sa peace treaty, hindi ginagalaw ang mga Pilipino, ang mga Kastila. Hindi ginagalaw. Tayo rin, hindi umaatake. Bandang uli, nung medyo naramdaman ng mga Kastila na medyo attached sina Lakandula sa British. Kasi yung asawa... may British na. kasi yung nanay ni Lakandula, si Ismeria Doyle, according to history, merong British blood. Tapos, although ang ginawa ng Kastila, pinag-asawa yung anak ni Martin de Goiti at saka anak nila Lakandula. Si Batang Dula. Peace nga ang ang handling nila kay Lakandula. Parang inaasin. Alay. Parang alay ang Ngayon, pabor din sa Pilipino yun. At least may ginagalang na institusyon. Hindi sila pwedeng patay ng patay. Aangal sila Lakandula. So medyo... May mamamagitan. May mamamagitan. Yan ang unang papel nila Lakandula. Tapos ang isang papel nila Lakandula na hindi na-highlight ngayon, yung role niya sa pagkalat ng religion, ng Catholicism. Kasi nagpa-convert siya sa Katoliko. Talaga? Oo. Tapos, si Martin, Legazpi ang nung panahon ni Martin Lopez Legazpi, nagpa-convert siya ang pangalan niya na sa Katoliko is si Lakan Carlos Dula. Carlos Dula. Carlos Dula. Kastila na. Pinalis yung bunaw. Tapos, ang ginawa ni Lakan Dula, pati yung anak niya, ginawa niyang pinagpari niya. Talaga? Oo. Si Martin Lakan Dula. Ano mga year na po ito? Mga 15, around that area. 15th century. 15th century, 1521. 1521. Or Or March 1659, dun yung pagbagsak ni pagdating ni mga Kastila. Hindi, basta ang Kastila, nagsettle muna sa Cebu, tapos lumipat ng Manila. Ako, ayoko masyadong pag-usapan ng date. Ang sequence na lang ang titignan ko. Kasi mababagal ka sa date. Kaya sequence ang titignan ko. So, bilang tulong nila Lakandula sa Catholicism, dinonate niya yung simbahan ng Tondo. Yung sa Tonillo de Tondo, palasyo nila Lakandula yan. Malaki yan eh. Isang portion yan. Dinonate niya, pinagpari niya yung mga anak niya, yung isang anak niya, nagpa-convert siya sa Katoliko. Tapos may mga istorya na tumutulong sa magtayo ng mga bisita. Yung maliliit na kapilya. Dito sa Marikina, ang kwento is yung Jesus de la Peña. Yan ang unang simbahan namin eh. Ang nagsettle doon, mga Lakandula descendant. So, because of that, mabanggit ko na rin, may mga move kami ngayon, yung descendant ni Lakandula, na in fact, nagsulat na kami kay Cardinal Advincula
nagsulat kami na i-consider na gawing servant of God sila Kandula. Servant of God. Nagsulat na kami, may ongoing campaign kami ngayon, naka-address kay Cardinal Edwin na because of that, no? Kasi ayun ang malaking tulong niya na ano po ulit kwento din sa sa simbahan? Ang nag-donate sila Kandula. kanino? Sa mga Kastila. So matagal na nag-exist yung simbahan po ng Tondo? Hindi, nung una, hindi muna simbahan yan. Parang dormitory yata, something. Okay. So yung lupa, na-structure. Oo. Ang gumawa ng simbahan, mga Kastila. Mga Kastila na. So yung lupa ang yung lupa dinonate. ang dinonate. Lupa ang dinonate. Yun. Kaya kung tutusin, lahat ng nakapaligid dyan sa simbahan, since dinonate sa simbahan, dapat ang may-ari niya simbahan. Simbahan. Oo, dapat yan. Logical. Logically. So, yung simbahan na to, di ba may office sa likod? Oo. Yung tapat yung plaza. Dapat din sa simbahan. Kasama yun. Oo, dapat sa simbahan yun. Kasi kasama sa donation yun. Oo. Alam naman, ang donation lang ni Lakandula, yung simbahan lang. Oo. Paano yung nakapalibot? Ngayon po kasi di ba may mga structure dun na okay po ba sa inyo yung mga ganung structure Parang na issue, sa tapat ng plaza? parang issue nga yan eh. Dapat yan with proper consultation sa simbahan. So, na-coordinate sana sa simbahan. Naayos lang. Kasi siyempre, kung dinonate ni Lakandula yan sa simbahan, ang expectation ng simbahan sa Sa kanila, kanila yun. Oo. Honor yun. Tapos kung may ilalagay man na structure doon, with consultation with them. Although hindi naman masama tumulong ang gobyerno, ba? Kailangan Coordinate lang. Oo, coordinate. Yan yung sinasabi rin ng mayor natin na, yun nga, kapag may proyekto kayo, makipag-coordinate kayo sa city para align tayo sa local government, di ba? O kaya kung city man ang mag-initiate, magkipag-coordinate sa tao. May proper consultation. Correct. Sa part na to, dapat sa simbahan. Kasi nga po, naalala ko po, may nagturo nun or video ko napanood, or may studies, na nung panahon ng Spanish po, ang mga Kastila, nagtatayo sila ng simbahan. Automatic, meron yung plaza sa harapan. Oo. Diba? Automatic, hindi pwedeng simbahan tas walang plaza. Oo, tama. Kaya kung mapapansin niyo po, lahat po ng plaza, kaya po church, may Plaza Miranda, Oo, may plaza. Manila Cathedral, at even sa mga probinsya po kasi, may Tama, simbahan. logical yun. Merong May plaza. talaga. So, ibig sabihin, pagmamayari yun ng simbahan. Oo. Ganun. So, kailangan kumatok lang. Kumatok lang. Kumatok. Kasi hindi naman masamang tumulong ang City Hall, no? Buti nga yung malalagay ng resources. Yes, gumanda, di ba? Gumanda. Pero pag-usapan lang nila, ang mga design. Para may respect pa rin dun sa property, may respect dun sa cultural value nung lugar. Nung lugar. Tama. Lalo yan. Lalo yung Santo Niño de Tondo, donation ni Lakandula. Ibig sabihin, talagang may ebidensya na sa simbahan yan. Kasi dinonate eh. Yun po, sila Kandula po, ano po siya, paano niyo po siya gusto ma-remember? Alam mo ngayon, ang gusto ko nang ma-remember kay Lakandula, yung maging servant of God siya. Servant of God. Oo, maging servant of God siya. Kasi, kaya gusto kong maging servant of God siya, unang-una, sinave niya ang mga Pilipino nung nagkaroon ng peace treaty sa Kastila. No? Hindi may ginagalang Kastila. Hindi pwede patay ng patay. Di ba? Isa yun, nasave niya. Tapos tumulong siya sa pagpapakalat ng Katolikismo. Sa Tondo, sa Karatig Puof. No? Pagtatayo ng mga bisita. Pinagpari niya anak niya. Nag-donate siya sa simbahan. Nagpa-convert siya ng Katoliko. Although, nung naramdaman niyang inaapi na mga Pilipino, lumaban siya. Yung himagsikan ng Tondo. So ano po ginawa niya nung time? Nung inaapi na, no, yung mga pangako na hindi tinutupad, inaabuso ng mga Pilipino. Kung papakinggan mo yung istorya ng himagsikan ng Tondo, iniipon niya yung mga datos sa iba-ibang lugar. Supposed to be, aatake sila sa Intramuros. Kaya lang, alam naman sa kasaysayan ng Pilipino, parati may nananarido. Natunugan siya. In-explain to ni Professor Kiwel na natunugan yung unang atake nila. So pinagdadampot yung mga Pilipino kasama nila Kandula. May pinugutan ng ulo, mga ganun.
Tapos, after that, doon na nagsimula yung diaspora na mga nobility ng Tondo. Nagtakbo, Pulasan na. nagpulasan na. Pero, ang instruction nila Kandula, kumbaga sa magpakatatag kayo sa iba't ibang lugar, pero dahil babalikan yung Tondo. O, babalikan yung Tondo. Ganun ang instruction. Kaya meron napunta sa Pampanga, sina Gloria Macapagal-Artigan. May napunta sa Samar, kung saan-saan. Ngayon po, ilan po yung lahi pa more or less natitira? Sa Kung nabilang niyo po. Sa FB group namin, sa Dulay pa lang yung apelidong Dulay, nasa 5,000 kami. 5,000. Individual Individual. Siyempre may pamilya pa yun. Yung member pa lang yun, yung Mga hindi pa member. members, Dulay pa lang yun. Ang anak nila Kandula, Pito eh. So yung Dulay, yung batang Dula kami nang galing sa panganay. Tapos meron pang Salonga. Kasi as yung Salonga, magaling din di ba? Tondo eh, tapos Salonga eh, di ba? Ano po, paano po namatay sila Kandula? Old age na siya namatay. Hindi naman sa paglaban. Hindi naman siya pinatay ng mga Kastila kasi nga, nag-ingat din sila kay Lakandula eh. Pinotis, ibahan din nila kay Lakandula eh. Hindi, kaya old age. Pero, alam ng mga Kastila na galit na sila Kandula. May yung mga anak nang nag-organize ng mga hindi lang nila mapatay ng direkto sila Kandula. Baka mag-imagsik na matindi. May naabutan po ba sila Kandula na bayani na parang kailera nila Bonifacio, nila Aguinaldo? Hindi, masyadong malayo. Malayo yung masyadong malayo agwat. Pero kasi 1800s nga pala. Ito maganda. 1800s. Ito maganda. Di ba yung Chito of Paris binenta ng Kastila sa Amerikano, Pilipinas? Correct. Chito of Paris. Yeah. Actually, panalo ng mga Pilipino eh. Bagsak ng mga Kastila eh. So, nag-declare na nga ng independence si Aguinaldo sa Kawit, Cavite. May Malolos Constitution na eh. Tapos, inonse tayo. So, Chito of Paris. Bentahan na nangyari. Nagprotesta ang mga Pilipino. Kay Agoncillo, no? Nagsulat sila ng letter of protest. Ngayon, dun sa letter of protest, nakalagay doon na ang legitimacy namin ng protesta namin ay galing sa kingdom nila Kandula. In other words, yung sina Aguinaldo, siyempre maghanap sila ng legitimacy. Ang kinuha nila yung legitimacy, yung kingdom nila Kandula. Kaya parang nag-connect sila. Nag-connect. Laki talaga pala ng influence nila Kandula po sa history ng Tondo, sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa kasaysayan ng Pilipinas. Kita mo sa yung Sumuroy Revolt. Sumuroy Revolt. Di ba yung mga descendant nila Kandula napunta sa Samar. Doon mismo sa malapit sa Palapag sa Sumuroy Revolt. Sila din ang tumulong sa Sumuroy Revolt para kumala sa Kastila. Lumaban. Yung Sumuroy Revolt, isa yun sa earliest revolt ng mga Pilipino. Sumuroy Revolt. Nakababasa mo yan? Sumuroy Revolt. Bata ako. Sa Samar yun, di ba? Sa Samar nangyari. Tama-tama, yung mga descendant ng Kandula, tumakbo sa Samar yan. Yung may persecution na pumunta. Mga anak ni Batang Dula. Sila lang tumulong doon sa Sumuroy Revolt. Hanggang sa kumalat yung Sumuroy Revolt. Kumalat yun. Kaya nag-connect talaga Nag-connect. Galing. Nag-connect talaga. Diba, yung next question ko po is, okay, yun sa Tondo po, paano niyo po gustong maging, focus po tayo naman ngayon sa Tondo po. In connection with Lakandula naman. Paano niyo po gusto maalala yung Tondo? Ang mga Pilipino, dapat nilang parating iniisip ang Tondo. Kasi diyan nagsimula ang cradle ng independence natin. Diyan ang galing sina Bonifacio. Diyan maliban kay Lakandula, let's go to the later time na. So sa kay Lakandula, nagsimula. Tapos later na, si Bonifacio na. Si Jose Rizal, diyan ginawa yung Liga Pilipina. Liga Pilipina. Sa kanto na Ilaya. Di ba? Si Aguinaldo, pumunta rin niya sa Tondo Nakipag-coordinate kay Bonifacio. In other words, sa mga kasaysayan ng Pilipinas, parating diyan nagsisimula sa Tondo. Tapos, kumakalat sa buong Pilipinas. Ngayon, halimbawa,
maski yung unang welga, panahon ng Castilla, panahon ni Marcos, yung martial law. Unang welga sa Tondo, natunday niya. Oo. So, there's something in Tondo. There's something in Tondo na parang cradle of nationalism. Yeah, correct po. Kaya ako, I'm very proud to be a descendant of Tondo. Kami mga Dulay, proud kami na descendant kami. Kasi dapat, ang sarap ikarangan ng Tondo talaga. Yes, totoo po. Kaya yung ginagawa mo, okay. Ah, Yung when in Tondo, ah, nako, ang galing. Salamat po. Maraming salamat. Last na question na lang po siguro. Kung meron po kayong gusto i-highlights sa kasaysayan ng Tondo, ano po yun? Na dapat hindi makakalimutan ng hindi makakalimutan ng Pilipino, ng taong bayan, ng buong mundo. Unang-una, ang Tondo is the biggest kingdom of the Philippines. Biggest yan, ha? Ayan, is accepted yan, history. Biggest kingdom of the Philippines. Tapos, lahat ng pagkilos tungkol sa kasarinlan ng Pilipinas, diyan nagsimula sa Tondo. Yung kapilang na yan, bigat na. Kaya, dapat maaalala ng mga Pilipino na ang Tondo talaga ang parang nugnukan ng kasaysayan ng Pilipinas. Hindi naman sa Ang pagmamahal sa bayan. Oo, pagmamahal sa bayan. At saka maski na itong lately, mga rally-rally, mga taga-Tondo din ang nag-ano eh. No? Ibig sabihin, there's something in Tondo, maski mga mayayaman na Pilipino, galing Tondo rin. Come on, Manny Villar. Yeah. Di ba? Marami pa. Oh, there's something in Tondo talaga na dapat natin ikarangan at dapat pa natin usisain kung ano meron sa Tondo, kung bakit ganun ang napuproduce sila mga tao. Yes. Kaya umaasang tao dyan sa ano mo, sa website ko. Yes. Yun yung Tondo. Totoo po. Ayun, napakaganda kung kang mabibitin tayo. Bibitiin pala namin kayo kasi mukhang marami pa tayo pag-eventuhan tungkol sa Kailakan Dula sa history ng Tondo. Kasama Sir Toti ng House of Dula. And sa mga nakwento po, narinig natin ngayong araw na to. Makikita talaga natin na iba yung lalim nung kasaysayan, iba yung lalim nung values na meron yung Tondo. Hindi siya basta-basta, hindi siya yung Tondo, hindi siya yung pangit eh, hindi pangit eh. Hindi pangit. Hindi, kung babalikan mo ang Tondo, isa siyang kingdom kaharian. And malaking bagay po para sa ating mga batang Tondo yung nangyari noon na hindi dapat natin makalimutan. Kaya tayo ganito ngayon kasi may ginawa dati na magaganda. Di ba po, Sir Toti? Maraming magagandang ginawa and that would mean a lot so much sa ating mga nabubuhay ngayon sa next generation. Kailangan natin makip. And yung pang kikwento natin sa mga susunod na episode natin dito kasama Sir Toti. Maraming salamat po, Sir Toti. Thank you. Welcome.